Good morning po sa bawat isa. Ano pong meron today? Happy Father's Day po sa lahat. Ay siya, batiin niyo po muna left and right, back and front. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. So, ang pagiging ama ay hindi naman nalilimitahan sa pagkaroon ng biological na anak. So, meron din mga tatay na fur daddy. Meron po ba? Siyempre. At meron din naman po mga tatay na maraming inaalaga ang anak sa church. O, diba? So, ang pagiging ama ay malawak din naman. Ayan, so dahil tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa ating dakilang ama sa pagkilos ng kanyang anak at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, tayo po ay magpupuri at sasamba sa Diyos. Tayo po tumayong lahat. So tayo ay mag-worship sa Lord. Kaya dapat, yung worship natin, hindi lang sa isip. So dapat natin itong i-pronounce, i-awit, pwedeng isayaw, igalaw. Ayan. Nang sa gayon, ma-express natin yung worship natin sa Lord. Tamang-tama dahil linggo at hindi lang naman Father's Day ang ating ipinunta rito, kundi una sa lahat, tayo ay sasamba sa Lord. So basahin ko lamang po ang isang napakagandang awitin sa Psalms 95, verses 1 to 3. O come, let us sing to the Lord. O napakalinaw, aawit tayo, kailangan bumubuka yung labi. Let us make a joyful noise. So pag umaawit ka ba, malungkot ka ba o masaya? Depende kung anong timpla ng kanta at ano ang tono, kung masaya ba o hindi. So syempre masaya. Let us make a joyful noise kanino to the rock of our salvation. Naging matibay ang pananampalataya natin kasi ang ating batong di matitibag at kanlungan. Walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. At sabing gano'n, let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is great and a great King above all gods. Palakpakan po natin ang Panginoon kaya tayo ay umawit, magpuri, sumamba sa Kanya ng may kagalakan at tunay na nagdadakila at nagpaparangal sa ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, dakila ka at tapat kailan may mananali sa pag-ibig mo walang hanggan. Once again, Panginoong Hesus, dakila ka at tapat kailan may mananali sa pag-ibig mo walang hanggan. Let's clap our hands. Sa bawat pagsubok, di mangangamba. Anumang panganib ay di alintana.
piling mo, O Diyos, nag-uumapaw ang puso ko. Aawit ng kagalakan sa wagas mong katapatan. Ikaw ang Diyos na buhay, papuri ang iaalay. Yes, maghari! Maghari ka sa aking buhay. Ikaw ang tunay na Diyos, aming Ama. Once again, let's sing. Sa bawat pagsubok ay di mangangamba. Anumang panganib ay di alintana. Sa paghihirapan, takot ng puso, ikaw ang kasama, magtitiwala sa'yo. Panginoon! Panginoong Jesus, dakila ka at tapat, kailan may mananalig sa pag-ibig mo, wala. Sabihin natin, Panginoong Jesus! Panginoong Jesus, dakila ka at tapat, kailan may mananalig sa pag-ibig mo, wala. Isang pa, Panginoon, dakila ka! Panginoong Jesus, dakila ka at tapat, kailan may mananalig sa pag-ibig mo, walang hanggan. Aawit ng kagalakan sa wagas mong katapatan. Sa piling mo, O Diyos, nag-uumapaw ang puso ko. Aawit ng kagalakan sa wagas mong katapatan. Ikaw ang Diyos na buhay, papuri ang iaalay. Awit ng kagalakan! Aawit ng kagalakan sa wagas mong katapatan. Sa piling mo, O Diyos, nag-uumapaw ang puso ko. Aawit ng kagalakan sa wagas mong katapatan. Ikaw ang Diyos na buhay, papuri ang iaalay. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka! Maghari ka sa aking Yes, Lord! buhay. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Amen. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po maghari sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, O God. Lord, we are so grateful, we are so thankful na patuloy, O Diyos, na ang pag-uumapaw ng kagalakan sa puso ng bawat isa. Ikaw po ang lumilikha nito sapagkat ikaw po ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Our Abba Father, binigyan mo po kami ng karapatan upang tawagin ka naming Ama. Kaya nga po, O Diyos, yung mga pribilehiyo na nararanasan namin, yung benepisyo, Lord, ng pagkamatay ng aming Panginoong Yesus sa cross, nagdala ng buhay na walang hanggan sa amin. Napakabuti mo, O Diyos. Tunay na ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay napakabuti. Purihin ka, O Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
hindi nagbabago. Ikaw na Diyos, Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Ikaw ang magliwanag, nang kami ay magliwanag, O Diyos, sa mundo. Come on, church. Just open your mouth and utter your praises and thanksgiving unto the Lord sa ating Amang Diyos na napakabuti, napakadakila. Parangalan mo ang iyong Panginoong Diyos. Come on, church. Aming Ama, purihin ka, o sambahin ang pangalan mo. Walang katulad, ika'y nag-iisa, o aming Diyos, kay buti mo. Purihin ka, ikaw ay itataas, dakilang Panginoon, tanggapin mo po nawa, aming Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba sa iyong natatanging dakilang pangalan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So salamat sa Panginoon. Tayo ay nasa ibang pag-aaral ng talata sa Biblia at ang ating pag-aaral ay nasa aklat ng Matthew. So unahin po natin sa Matthew 5:16. Sabay-sabay po tayong lahat. And go. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Matthew 6 verse 1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. 26, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Matthew 7:11. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Last verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Let's prepare our hearts sa pakikinig ng ating salita ng Diyos. A blessed morning to each and everyone. Tayo po ay pansamantalang titigil sa ating pag-aaral sa aklat ni Juan. Dahil po sa okasyon na sineselebrate ng halos sa buong mundo, yung kultura
ng ating kapaligiran. Ngayon pong third Sunday ng June ay ibinibigay po natin ito sa pagbibigay ng parangal sa mga ama ng tahanan. Palakpakan nga po ulit natin sila. Ngunit higit sa lahat, bilang pundasyon ng mga haligi ng tahanan, ay atin pong bigyan ng parangal ang ating Diyos na siyang Ama nating lahat. Sa umaga pong ito ay kukunin ko po ang ating pag-aaral sa aklat ng Mateo. No, ito po sa chapter 5 hanggang chapter 7. At dito po sa talatang ito ay ito po ay naganap sa isang bundok, no, Sermon on the Mount. At dito po figuratively ang ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang mga pangangaral. Hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa mga Hudyo. At ito pong pangyayaring ito ay paglalarawan ng katulad ng nangyari sa bundok ng Sinai, na kung saan si Moises po ay tumanggap ng 10 utos ng ating Panginoon. So ito po ay a picture ng isang seryosong pagbibigay ng mga batas, utos at pamanhikan ng ating Diyos sa pamamagitan ng anak ng Diyos. At ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Nung binabasa ko po itong bahagi na ito, no, ng Mateo chapter 5, 6, and 7, ito po ay tungkol sa Kingdom of God. At sa Kingdom of God na inilatag dito, ipinakilala po yung king bilang ama ng kanyang nasasakupan. At napakahalaga po na maunawaan natin yung katotohanan na yan for us to be a good citizen of the Kingdom of God. At bilang bahagi ng Kingdom of God, kung ikaw ay tatay, nanay, anak, o kung ano man ang iyong gampanin dito sa buhay na to, mahalagang maunawaan natin sino ba ang ama. So as an overview sa ating pag-aaral, titignan po natin dito, the Father's character. At ito po, makikita natin yung impartation from the Father sa kanyang mga anak. No? So tingnan natin, totoo bang ang Diyos ang aking ama? Sapagkat kung hindi malinaw na ang tatay mo ay ang Panginoon, delikado yun. Hindi maganda yun. Pero dito po makikita natin na ano ang nagaganap sa tao na kung saan siya ay pinaghaharian ng ating Panginoon bilang Ama. At ang ikalawang bahagi, the Father's consolation. At dito po makikita natin yung incentives from the Father. No, na kung ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos, siya bilang Ama, nakikita niya yung ginagawa mo. At lahat ng ginagawa mo, bibigyan niya ng reward. No? So mayroong incentive na ibibigay ang Panginoon. No? Hindi nababaliwala. At ang pangatlong bahagi, the Father's care. No? Dito po sa chapter 5 to 7 ng Mateo, makikita natin kung paano ang ating Diyos na siyang hari, na ama ng kanyang nasasakupan ay mayroong pagkalinga, care. At dito po makikita natin kung paanong nagbibigay ng intervention ang Diyos bilang ating ama. No, maski hindi mo hinihingi, dumadating, no, yung pagtulong niya, yung pag-abot niya. Bakit? Kasi ikaw ay anak niya. So tingnan po natin, God as our Father. Kaya nga po sa pakikinig niyo po ngayon, tulad ng ginawa kong pag-aaral,
Habang nag-aaral ako, tinitingnan ko yung sarili ko. No, ganun daw po ang preacher eh. No, bago mo ituro sa iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Tinatanong ko po sa sarili ko, totoo bang anak ako ng Diyos? At kung anak ako ng Diyos, ano ang mga benepisyo na pwede kong maranasan mula sa Kanya? So, una po, tignan natin. Am I the Son of God? Dito po, titingnan natin yung Father's character. Sabi po sa verse 16 ng chapter 5 ng Mateo, "In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." Dito makikita natin na inilalawawan ang mga anak ng Diyos bilang tagapagbigay ng liwanag. No? Sapagkat ang mundo ay inilawawan na nasa kadiliman. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi niya hinayaan na manatili ang kadiliman o sa dilim lang mabuhay ang mundong ito. Nagkaloob siya ng liwanag. Pag sinabi po nating kadiliman, ito po yung epekto ng kasalanan, kasawian ng tao. Nung ang tao ay nagkasala, napahiwalay siya sa Diyos, dun po pumasok yung kaguluhan, dun po pumasok ang kamatayan, dun po pumasok ang hindi magaganda at hindi maayos na mga sitwasyon. Madilim. Kaya po puno ng takot, pangamba, pag-aalala, no? Yan po ay kadiliman. Ngunit ang Diyos po ay mabuti. Ang Ama sa langit ay mabuti. Sapagkat mayroong liwanag na pwedeng sumibol. At ito pong liwanag na to ay dadalhin ng kanyang mga anak. At dito po, sinasabihan ng mga anak, let your light shine before others. At ano po yung liwanag na kailangang makita ng mga tao na nasa paligid o ng mga tao na nasa kadiliman? Dito po yung liwanag is none other than good works. No? Pag sinabi po natin good works, hindi po ito yung mabuti lang para sa tao, kundi ito'y mabuti na ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Good works. At may mga talata po sabing ganon, only God is good. No, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya nga po pagka pinag-usapan yung good works, ito po'y character ng God. Na kung saan yung character ng God ay nakikita at ito'y nagmamanifest sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga anak. So yan po yung good works. At ito pong good works na to ay inisyatibo ng Diyos upang maranasan natin ang Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating kapanahunan. At kapag naisasagawa itong good works na to, tignan niyo po ano sabi, God is glorified. Your Father is glorified. Pag sinabi pong glorified, kaningningan, liwanag. At kapag nag-glorify ang God, nagliliwanag sa kapaligiran. Ang liwanag po ay biyaya ng Diyos. Kaya nga po, in the absence of light, judgment. Kanina po may nakausap ako sabi niya gano'n, nalulungkot ako sa nangyayari sa ating pamahalaan. Tila ba nagtatagumpay ang kadiliman? Alam niyo na po yung ibig niya sabihin.
Kaya nga po, pag nagtatagumpay ang kadiliman, it means there is judgment. May hatol ang Diyos. May galit ang Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi po dapat magtagumpay ang kadiliman hanggat nawiyan tayo. Dapat tayong kumilos. Kaya po dito ang sabi, good works. Paano ba isasagawa yon? Sa chapter 5 pa rin, verses 44 to 45, sabing ganon, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Dito po, hindi sinasabi kung paano tayo magiging anak, kundi ang sinasabi po dito, dahil anak ka ng Diyos, ito ang mga bagay na ginagawa mo. Ngayon, ano yung ginagawa ng mga anak ng Diyos? Una, love your enemies. Kaaway mo, mamahalin mo. Ang mundo natin, hindi ganyan ang takbo ng isip. Pag kaaway mo, gantihan mo. Di ba? Pag kaaway mo, gipitin mo. Pagkaaway mo, kung ano yung bato na ginamit niya, batuhin mo din. Ganyan po ang takbo ng mundo. Ngunit ang mga anak ng Diyos, iba ang paraan niya ng pagtrato sa kanyang mga kaaway. Love your enemies. Grabe, no? At maraming talata sa aklat ng Roma, sabing ganon, overcome evil by doing good. Pansinin niyo po, sa Mindanao po, maraming mga lahi, mga clans, mga pamilya nag-aaway-away. Bakit? Kasi yung pagpatay, ginantihan nila ng pagpatay. Yung panggugulo, ginantihan nila ng panggugulo. At dahil po sa kultura na yon, nag-away-away yung lahi nila. Hanggang sa kanilang anak, hanggang sa kanilang apo, at nagkakagulo na sila. Hindi natigil ang kaguluhan. Bakit? Ang naghawi, galit, puot, sama ng loob. Ngunit hindi ganon ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ang mga kaaway niya, kung tutuusin, inaaway siya o mga galit sa Diyos, ang tugon niya ay pagmamahal. Ito po ang mga anak ng Diyos. No? At ang pagmamahal pong tinutukoy dito, no? Kung titingnan natin yung 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, never jealous, free of pride. No? Isa-isahin po natin, yun ang love eh. At sa ganitong paraan, ang sabing ganon, sasamahan ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay anak niya. At marami po akong nakita na pag-aaway na dahil ginantihan ng kalmadong pakikipag-usap, inaaway siya pero ang ginawa niya, gumawa siya ng mabuti. Ipinagluto niya, ipinakain niya, alam niyo, nahimasmasan yung umaaway sa kanya. At nahiya pa nga sa kanya. Kasi sila na yung nang-aaway, ginawan pa siya ng mabuti. Naging maayos, naging mapayapa. Bakit? Kasi may pagsama ng Diyos. Pag ang masama, ang kaaway mo, ginantihan mo ng masama, hindi ka sasamahan ni Lord. Pero pag ang kaaway mo, ginantihan mo ng pagmamahal. Yung genuine love, hindi yung pakitang tao lang. Kundi naramdaman niya, mahal mo siya. No, yung bang, ikaw na inaaway niya dahil anak ka ng Diyos, iniisip mo, may pinanggagalingan to. Baka may problema lang to. Baka may nangyayari sa kanyang hindi maganda, kaya ganito yung reaction niya. Love your enemies. Kailangan po ng mundo natin yan. Love your enemies.
And then isa pa na binabanggit dito bilang mga anak ng Diyos, huwag mo ring ipagkait yung pananalangin. At sinong ipagpe-pray mo? Nagpe-persecute sa'yo. Ang nagpe-persecute po, ito yung tao na gumagawa ng plano at paraan upang saktan ka, upang pabagsakin ka. Anong tugon ng mga anak ng Diyos? Pray for them. Ang prayer po ay isang hakbang ng mga anak ng Diyos na yung sitwasyon o yung tao na nagpe-persecute sa kanya, ilalagay niya ito sa kamay ng Diyos. Lord, ikaw na po ang gaganti para sa akin kung kailangan gantihan. Kung kailangan turuan ng leksyon, Lord, kayo na po ang kumilos sa kanya. No, gumagawa ng masama, nagpaplano ng masama sa iyo, ang response mo, Lord, sinusumbong mo sa taas. Sabi nga nung iba, tinutuhod mo. No, inaaway ka, tuhuin mo. Ano yung tuhuin? No? Lumuluhod ka kay Lord. At sinasabi mo, Lord, ikaw na bahala sa kanya. Kung kailangan niya ng pagmamahal, kailangan niya ng kalinga, no? You let God intervene sa buhay ng iyong persecutor. Yung iba, pag may nagpe-persecute, di po ba, pwede kang gumante, lumayo, baliwalain siya. Pero ang anak ng Diyos, hindi ganon. He prayed sa kanyang persecutor. Bakit? Kasi tandaan natin, ganito ang ating Ama. Ang ating Ama, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Ang sinag ng araw, ang ulan, napakahalaga po niyan sa mga nagtatanim. At maging sa kalusugan natin. Di ba, nagpapaaraw po ba kayo? O palagi kayo nakakulong sa kwarto? No, ang sunlight daw po ay isang dukto para yung ating mga immune system, ang ating pangangatawan maging malusog, malakas. Kailangan po natin yan. And even yung rainfall, meron po yung ibinibigay na mineral sa katawan natin na nagpapalakas na rin, nagpapasigla ng katawan natin. Ang init ng araw, ang sikat ng araw, ang ulan, kailangan po yan ng sangnilikha upang mabuhay. At ang Diyos po, makikita natin dito, maski ang mga masasama, evil, katulad ng mga tao na mabuti, tumatanggap ng init ng araw at ng ulan upang sila ay mabuhay. Ganyan po ang ating Ama. Kaya naman bilang anak ng Diyos, huwag nating ipagkait ang pagmamahal sa mga tao na hindi lang nangangailangan ng pagmamahal, kundi baka walang nagmamahal, kaya ka inaaway. Love them. Love your enemies. At huwag din natin ipagkakait yung pananalangin. Even sa mga persecutor natin. Kasi ganyan ang ating Ama sa langit. Sa aklat ng Juan 8:44, meron pong isang tatay na binanggit dito. Pamilyar po ba kayo sa talata na yan? Ang sabing ganon, ang dyablo, ang inyong ama. Hello? Kaya nga po, siya sa atin natin, kaninong anak ba ako? Baka ito yung tatay mo. Si Jesus, habang kausap niya, yung mga Hudyo na mga relihiyoso, masunurin sa relihiyo nila, mga nag-aayuno, nananalangin, pero hipokrito. Kung tutusin, hindi talaga nila kinikilala ang Diyos. Sapagkat mismo ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus, tinatakwil nila. At ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, ang dyablo ang inyong ama. Bakit?
Sabi ni Jesus, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Take note, kung sino yung tatay mo, ginagawa mo yung gusto ng tatay mo. Tingnan niyo po, ano yung gustong-gusto mong gawin? Gustong-gusto ba ng tatay mo na sirain mo yung katawan mo sa pamamagitan ng bisyo? Gustong-gusto ba ng tatay mo na lumayo ka sa Diyos? Na wala ka ng time na magbasa ng Bible, manalangin, dumalo sa gawain? Gustong-gusto ba ng tatay mo na nang-aaway ka, nagtatanim ka ng galit, sama ng loob? Teka lang, sino tatay mo? Ginagawa mo yung gusto niya. Ano ba yung ginagawa ng dyablo? Sabi gano'n, sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. So ito, wala siyang pagpapahalaga sa buhay. Hindi mahalaga yung buhay para sa kanya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Yung mga katotohanan tungkol sa Diyos, hindi siya panig. Ayaw niya. Pag pinag-aaralan ng Word of God, interesado ka ba? Tinatanggap mo ba? Ngayon, kung hindi ka panig dito sa katotohanan, sino tatay mo? Isa pa, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ano pa po isang ginagawa niya? Itong anak ng dyablo, sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Sino po yung mga hindi nagsasabi ng totoo? Yan po yung mga plastic, pakitan tao. Yung lumalabas sa bibig nila sa harapan ng mga tao, hindi totoo sa kanilang puso. Hello? Mga kapatid, nasa Bible to. Meron ding anak ang dyablo. Kasi yung iba, akala nila, lahat naman anak ng Diyos. Yung salita pong lahat ay anak ng Diyos, ang ibig sabihin nun, lahat ng nilalang, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Ganun po ibig sabihin nun. Pero in terms of relationship, baka hindi ikaw, hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. So in terms of creation, yes, lahat tayo, nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos ang nagpapanatili ng buhay sa atin. Pero sa mga ito, hindi lahat mayroong relasyon sa Diyos. Kung tutuusin, yung iba nga, kaninong anak? Sabi sa talatang ito, anak ng dyablo. Siyasatin po natin ang sarili natin. At bilang mga anak ng Diyos, sabi po dito sa verse 48 ng chapter 5, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Yan pong salita na yan ay hindi nalalayo dun sa sinabi ni Apostol Pedro. Sa unang Pedro 1:15 at 16, sabi, sa halip kung paanong banal ang Diyos na tumawag sa inyo, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Grabe, no? Si Apostol Pablo, sa unang Korinto 11:1, ganito yung kanyang pamantayan sa buhay. Kaya nga, tulawan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sinong ginagaya ni Apostle Paul? Si Jesus Christ.
perfect man. Sabi, no? Itong pananalita na to ay hindi ibig sabihin dapat ka maging perfect para maging anak ka ng Diyos. O dapat hindi ka nagkakasala para ikaw ay ituring na anak ng Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Kundi ang mga anak ng Diyos, sinisikap niya na mamuhay ng may pagsunod sa pamantayan ng kanyang Ama. Meron pong bata, nag-drawing, no, sa bond paper. Drawing siya, may kulay pa eh. No? Yung ulo, hindi naman bilog. No? Yung buhok, tatatlo. Tapos, yung katawan, parang stick na ano. Alam niyo po yung drawing ng bata? Tapos, lapit siya sa tatay niya. Sabi niya, "Tay, this is you." Ano sabihin ng tatay? Di ba? Nag-effort yung anak niya. Tatanggapin ba niya yon? Oo nga, no? Di ba? Hindi mahalaga yung magagawa mo para sa tatay mo. Ang mahalaga sa tatay mo, nag-e-effort ka. At meron pong mga bata, sabi niya, "Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko." Nagiging kamukha ba talaga siya ng tatay niya? Hindi. Nag-e-effort siya. Dito po nung binanggit, "Be holy for I am holy, be perfect for I am perfect." Be Christ-like, hindi po perfection ang usapin, kundi puso. Sa aklat ng Mateo pa rin, chapter 7, 15 and 16, sabi pong ganon, "Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, sila'y inyong makikilala." So yung huwad na propeta, paano mo makikilala? Ano ba yung nakikita mo sa kanya? Yung bunga. Sa verse 21 ng Mateo 7, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Ama na nasa langit." So may mga tao, ang tawag sa Diyos, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Pero, ano sabi ni Lord dito? Ano sabi ni Jesus? Hindi lahat. Kaya huwag tayong padaya. Hindi po kinagpe-praise the Lord, nag-hallelujah. Hindi, minsan na, baka pastor pa yan sa simbahan nila eh. Huwag tayong hindi, ito, anak to ng Diyos. Minsan po kasi hindi naman totoo eh. Bakit? Sabi sa Kawikaan 4:23, "Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang ginagawa mo." Hello? Kaya nga po, kung ikaw ay anak ng Diyos, yung puso mo, ito ay binabago ng Panginoon tungo sa kanyang wangis. Kaya yung ginagawa mo, ito ang nagpapakita na ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung ikaw kaninong anak? No? Dun sa isa? Dahil ang puso mo hindi tama, yan ang ginagawa mo ngayon. Kaya nga, it's a matter of the heart. Kapag ang puso mo hindi nababago tungo sa wangis ng Panginoong Yesus, baka hindi ang Diyos ang tatay mo. Baka iba yung tatay mo. Amen po ba? So yung character ng Ama,
ito ay naiimpluwensyahan, nai-impart sa kanyang mga anak. Kaya nagiging natural sa mga anak ng Diyos ang gumawa ng kabutihan. Kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka gumagawa para maging anak ng Diyos, kundi nakagagawa ka ng kabutihan dahil anak ka ng Diyos. So bilang mga tatay, isa po ito sa dapat nating bantayan. Ang pangalawang bagay, the Father's consolation. Kung may ginagawa tayo para sa Diyos, na iniutos ng Diyos, ito po, magandang tingnan natin. Pero ito isang paalala, sabing ganon, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. No, Mateo 6:1. Ano yung babala? Practicing your righteousness. Pag sinabi po nating righteousness, may malinaw na sinabi si Lord na dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya. No? Yan po yung mga practical things. Ngayon, may mga tao na ginagawa itong righteousness, ang intensyon, para ipakita sa mga tao. Kumbaga sa panahon natin ngayon, lahat ng ginagawa niyang kabutihan, pagtulong sa kapwa, pag-abot sa nangangailangan, ipinopost sa Facebook at nag-aantay ng mga likes tsaka heart. Lahat, wala siyang itinangi. Pagka ganyan daw po ang puso na ang intention mo ay para ipakita sa mga tao, para sumikat ka, para makilala ka, para ang reputasyon mo ay tumaas. Pag ganyan ang kalooban mo, mag-ingat ka. Yun po ang sinasabi dito. Hindi ibig sabihin na huwag mong ipakita yung mga ginagawa mong kabutihan. Pagtulo, hindi ganon. Kundi kapag ginagawa mo yan, para kanino? Para saan? At yun po yung sinasabi, to be seen by them. Kasi nga po, kung ang intention mo lang is to become man-pleaser, ano sabi? You will have no reward from your Father who is in heaven. Take note, mayroong reward na pwedeng ibigay ang ating Panginoon. Sa aklat ng Mateo 6:20, sa halip ay mag-impo kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Pansinin niyo, hindi lang sa bangko nag-iipon. Hindi lang sa alkansya nag-iipon. Dapat mag-ipon din tayo ng kayamanan. Saan? Sa langit. Ito po yung act of righteousness. Ito po yung good works. At sinabi, mag-ipon. So habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya nga po ang sabi sa aklat ng Pahayag, 14:13, pinagpala ang mga namatay na dahil sa Panginoon. Mapapahinga sila mula sa kanilang mga pagpapagal. Take note, namatay na, blessed pa. Saan ka nakakita nun? Tayo, pag namatayan tayo, umiiyak tayo eh. Pero ang mananampalatayang namatay para sa Panginoon, siya po ay pinagpala. Bakit? Una, siya'y magpapahinga. Meron siyang kapahingahan. Sa mundong ito, punong-puno ng labanan. Sa mundong ito, habang nabubuhay tayo, we are struggling. Sa mundong ito, nakakapagod. Amen? Sino pong pagod na? Sino nang nagsasawa?
Sino na nahihirapan? Kaya nga po, kung ikaw ay mamatay na nasa Panginoon, mapalad ka. Bakit? Una, pahinga ka na. Amen? At ito'y kapahingahan na kung saan nasa piling ka ng Panginoon. Yung perfect love, nararanasan mo na. At hindi lang yon. Isa pa, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Ano ibig sabihin nun? Yung mga ginawa nila nung sila'y nabubuhay para sa Panginoon, ito'y mapapakinabangan nila pagharap nila kay Lord. Sabi sa aklat ng Pahayag 20:12, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. May aklat ng buhay, pangalan po yun ng mga nangaligtas. No? At may mga aklat, 2 aklat yan. So aklat ng buhay and then mga aklat, madami yan. Parang library. Yung mga aklat na yon, dyan po naka-record yung buhay ng bawat isa kung ano ang mga pinagagawa natin nung tayo'y nandito sa mundo. So 2 aklat po ay itong binuksan. Yung talaan ng lahat ng mga niligtas ng Panginoon, ito yung aklat ng buhay. At ang ikalawa, mga aklat na kung saan dito nakatala lahat ng ginawa ng bawat isa sa atin. Nakasulat yun. So yung mga tao na tinubos ng ating Panginoong Yesus sa kasalanan, lahat ng ginawa niya na kasalanan, pinatawad na. Pero yung hindi kumilala sa Panginoong Yesus, lahat ng ginawa niyang kasalanan, nananatiling nakasulat yun. And at the same time, yung mga naligtas na pinatawad sa kasalanan, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, naka-record din. At kung gaano kadami yung ginawa natin para sa Panginoon, tutumbasan yun ng Panginoon ng gantimpala. Hello? Kaya nga po, our labor in the Lord will never be in vain. Kaya nga po, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, aani ka. Hello? Yan po ang napakagandang pangyayari bilang isang mananampalataya. But at the same time, nakakatakot din po yan sa mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng ginawa mong hindi katanggap-tanggap sa Panginoon dahil hindi ka nagbenepisyo sa pagtubos ng ating Panginoon, lahat ng ginawa mong yan tutumbasan ng parusa ng Diyos. At kanya-kanyang, sabing ganun sa isang parable, hagupit. Dami ng palo, ng latigo, parang gano'n. So lahat ng kasamaan ng tao, may katumbas ding parusa. Kaya nga po, sa impyerno o sa lugar kung saan yung lake of fire na inilarawan, iba-iba yung antas ng parusa ng lahat ng hindi sumampalataya. Depende sa pinagagawa nila, yung parusa na dadanasin nila sa walang hanggan. The same thing is true sa mga mananampalataya. Dahil tumanggap na sila ng pagtubos, yung mga ginawa naman natin para sa Panginoon, tutumbasan din ng gantimpala sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid,
hindi madali ang maglingkod kay Lord. Hindi madali yung lumago sa pananampalataya. Pero the moment na hindi ka sumuko, lumaban ka, nanindigan ka, lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, hindi nababaliwala sa mata ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ito po ang ilan sa mga gawain. Una, na binabantayan sa atin yung pagbibigay natin. So that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Kapatid, kamusta yung pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon? Kinukuripot ka ba sa pagbibigay sa gawain ni Lord? Pero galante ka sa barkada mo, galante ka pagka may outing ka, galante ka pagka pang sarili mo. Pagkapawa kay Lord. Dito ang paalala, pag nagbigay ka, hindi para sa tao. Hindi para makita ng tao. Kundi nagbibigay ka, maski walang makaalam, pero nagiging matapat ka sa Panginoon. Lord, sa iyo to. Lord, alam ko, gusto mong gamitin to eh. Kailangan to ng iyong iglesia. May kapatid kami sa pananampalataya, kailangan niya to. Ano? Sikreto mong ginagawa yon, you will be rewarded. Amen? Pangalawa, praying. Pananalangin. Isang bahagi yan ng buhay natin. Act of righteousness. Sabi sa Matthew 6:6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Pagka public prayer, minsan po ang daming mahusay mag-pray eh. Pagka maraming tao, at ang gaganda ng salita, yung gusto mong marinig na sabihin dun sa prayer item, nasasabi niya. Kasi maraming nakikinig eh. Pero tanungin mo, nagpe-pray ka ba pag ikaw lang mag-isa? Ganyan ka rin ba? Pagka publicly, paiyak-iyak pa yan. Pataas-taas pa ng kamay. Hallelujah! Pero pag nag-iisa na lang, nagpe-pray ba siya? Sabi niya, wala akong time mag-pray eh. Pero pag hawak niya yung kanyang cellphone, Facebook lang, 30 minutes, mahina. Yung short drama, hindi naman talaga short. No? Minsan, 1 oras umaabot. Tapos wala akong time mag-pray. Hello? Dahil walang nakakakita, hindi ka ganun kaseryoso manalangin. Anong klaseng prayer? Pero yung prayer na kung saan, maski walang nakakakita, hindi na-appreciate ng iba, pero matapat kang ginagawa yon, you will be rewarded. Amen? Hindi lang yon, pagpapatawad. Sabing ganon, for if you forgive, sabi sa Matthew 6:14 and 15, but for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So dito, isang biyaya ng Diyos dahil tayo ay anak niya, pag marunong tayo magpatawad sa nagkakasala sa atin, yung benepisyo ng gaang ng kalooban, yung sarap ng paglapit kay Lord, dahil marunong ka magpatawad eh, na-enjoy mo. Pero pansinin mo, di po ba? Siguro naranasan nyo na rin yun eh. Yung meron kang kinikimkim na sama ng loob, galit. No, pagka nagpe-pray ka, naalala mo, itong taong to, hindi nagbabayad ng utang niya. Itong taong to, hindi naman siya, yung marami kang iniisip na masama sa kanya. At ang tao pong hindi marunong magpatawad,
Yung taong hindi niya pinapatawad, minsan nakalaya na. No, pero siya ay nakakulong pa rin. Hindi niya magawa ng maayos yung dapat niyang gawin. Apektado siya palagi. Konting kilos lang, yung taong hindi niya pinapatawad, may mali siya na yung iniisip niya. Siguro ito, ganito to. Siguro ganito to. At madalas pa, iniisip niya, gusto siyang saktan ng tao na yon. Gusto siyang gantihan. Siya lang naman nag-iisip nun. Kaya hindi niya ma-enjoy yung relasyon niya sa Lord, yung relasyon niya sa kapatid niya. Hindi niya na-enjoy. Bakit? Hindi papatawad eh. Kaya nga po napakahalaga ng pagpapatawad sa kapwa. Tapikin niyo nga yung katabi niyo. Magpatawad ka na kasi. Minsan, hindi rin natin ma-enjoy yung pag-aaral ng Word of God. Hindi mo maintindihan yung kinakausap ka ni Lord. Bakit? Kasi ang taong hindi mapagpatawad, yung puso niya namimili lang ng pakikinggan. At may mga pagkakataon, hindi niya maintindihan yung pangangaral ng katotohanan. Bakit? Kasi yung hindi pagpapatawad, nagiging footstool yan ni Satanas para lumala yung sama ng loob mo o yung galit. Kaya po dito may blessing ang pagpapatawad sa kapwa. Nararamdaman mo yung masayang pakikipagrelasyon sama pag marunong tayo magpatawad, no? If you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Yung po bang, pag hindi ka nagpatawad, ang bigat ng kalooban mo pag lumalapit ka sa Lord. Hello? Kaya nga, sinong talo pag hindi nagpatawad? Hindi naman yung nagkasala sa iyo eh. Kaya nga po, kung totoong anak ka ng Diyos, love your enemies. Pray for those who persecute you. Mas maganda na yun. Ano pa yung act of righteousness? Ito po, fasting. Matthew 6:18, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Kagabi po, meron akong pinakikinggan. Yun daw pong ginagawa ng bibig. Ito ay nagpapakita ng laman ng puso. Halimbawa, hindi mapigilan sa pagkain. No, kumbaga, pagka may craving ka, gusto mo kainin. Yung iba po, ano yun? Picky eating. Ang kinakain mo, yung gusto mo lang. Picky eating in a sense na maski hindi healthy, dahil gusto mo kainin, kakainin mo. At yung healthy foods, ayaw mo kainin. Kaya tuloy minsan, mataas yung blood pressure. Kaya minsan, nagpapalpitate ang puso. Pag hindi mo daw mapigilan yung bibig mo, ibig sabihin nito, wala ka ring pigil sa pagkatao mo. Kaya po, isang paraan ng disiplina sa sarili, yung mga bagay na kinakain natin. Ano yung gusto mong kainin? Kaya po dito, isang bagay na disiplina upang ikaw magkaroon ng maayos na disposisyon at gawain para sa Panginoon, dapat kaya mong pigilan ang sarili mo na huwag kumain. Alam niyo po, sa panahon ngayon, marami pong nakita na benefit ang fasting. No, yung po bang 2 araw ka na hindi kakain, of course may pag-inom naman. No, nakakatulong po sa katawan eh. At isa po yung paraan para maging healthy ang katawan mo. And at the same time, marunong ka, pag may fasting life ka, consistent fasting life, meron kang control sa iyong appetite.
Noon pong ginagawa natin yung quarterly fasting, di ba? Meron tayo yan, 5 days na hindi tayo kakain. May practice ang church natin ganyan eh. Alam niyo po, napansin ko yun sa sarili ko na naging maayos yung pangangatawan ko eh. At the same time, na-disiplina ko yung sarili ko. Nung nakayanan kong mag-fasting, natuto na akong paano ko gagastos ng pera. Napigilan ko na yung sarili ko nung bili ng bili pag may pera. Napigilan ko rin yung sarili ko sa mga kung ano-anong pagkain. Napigilan ko yung sarili ko. Ang dami pong ginawang disiplina sa akin. Blessing po yan ng Lord. Na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili natin. Kaya nga po, bilang Ama, Blessed Father, may your strength and love reflect Christ's heart as you lead your family with faith and grace in today's world. Sabi sa 1 Corinthians 16:13, be watchful, stand firm in the faith, act like men. Be strong. Yan po ang mga lalaki. Lalaki ka ba? Marami po kasi lalaki ngayon, nagbibinabae. Lalaki tayo. Dapat may pagpipigil tayo sa sarili natin. Marunong tayong magbigay, marunong tayong manalangin, marunong tayong magpatawad, marunong tayong mag-fasting. Pag na-practice po natin yan, yan po ay ang mga pagpapakita ng benepisyo na binibigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Lastly, the Father's care. Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Dito po sa Matthew 6, marami daw po kasing hindi nakakakilala sa Diyos. Idinadaan nila sa pahabaan ng prayer para sila ay, yung feeling nila, mapakinggan sila ng Diyos. Padamihan ng prayer, patagalan ng prayer. No? Meron pong kultura ang Pilipino, no? 7 days, nagpe-pray. No? O kaya yung, ewan ko, may bulitas na hawak. Paulit-ulit, no? 21 ba yun? Paulit-ulit, no? Akala natin, sa dami ng inuusal mo sa bibig, doon ka pakikinggan ng Diyos. Pag umaharap po tayo sa Diyos, hindi po importante yung dami, yung tagal, sapagkat yung pangangailangan natin, alam na naman ni Lord eh. Hello? Sabihin mo lang, diretso na. Huwag nang paligoy-ligoy. Huwag nang mapalabok. Sa verse 26 ng chapter 6 ng Mateo, look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gathered into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Sino mas mahalaga, yung ibon o ikaw sa mata ng Diyos? Kung ikaw ay anak ng Diyos, sino mas mahalaga? Actually, maski hindi anak ng Diyos eh. Yung common grace na tinatawag, nagpo-provide ang Lord eh. Sumasagot sa panalangin. Maski hindi nga siya kilala ng iba eh. Sinasagot niya yung prayer eh. Kasi may pangangailangan. Pinapahalagahan niya kasi. How much more ikaw, anak ka ng Diyos? Do you think pababayaan ka ni Lord? Kung yung ibon nga eh. Sa chapter 6 verse 32, for the Gentiles, no, yung Gentiles, mga taong hindi kilala yung totoong Diyos. Seek after all these things, and your heavenly Father knows that you
need them all. Take note. Your Heavenly Father knows. Alam ba niya yung pangangailangan mo? Minsan nga po nabanggit ng Panginoon even the number of your hairs. Bilang ng buhok natin, alam niya Yung detalyeng pangangailangan natin, alam niya. Hello? Tapos ayaw mo pa magtiwala. Gusto mo pang gumawa o dumiskarte ng pansarili mo. Lord, baka hindi mo naman alam yung kalungkutan ko na wala akong asawa. Kaya ako ay... Lord, baka alam mo na, hindi mo naman alam na may pangangailangan ako sa pera, kaya ako ay... Lord, baka hindi mo naman alam na... Hello? Tandaan nyo, kung anak ka ng Diyos, God knows. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, alam ni Lord. Mateo 7:11, You then who are evil know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Dito pinagkukumpara yung mga ama na masama. Ibig sabihin, mga ama na walang takot sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos, baka ito'y klase ng ama na gumagawa ng masama sa kapwa niya. Yung evil na father, sabing gano'n, pag yung anak niya nangangailangan, ibinibigay niya yung makakabuti. Evil father yon. Kaya sabi dito, how much more your heavenly Father. Minsan po, ang usapin lang, may tiwala ka ba talaga sa Ama? Di po ba? Lord, ba't mo inalis? Akin to Lord, ba't hindi mo binigay? Dapat sa akin yun Tandaan nyo, kung makakabuti, hindi ipagkakait yan ng Ama sa langit. Kung makakasama, aalisin ni Lord yan. Kung mas mapapabuti ka, pwedeng alisin ng Panginoon yan. Pwedeng ibigay yan ni Lord. Kasi ang hangarin ng Panginoon ay ang mabubuting bagay tanggapin ng mga anak niya. Amen. Mas matalino ka ba kay Lord? Kaya mo sinasabi, hindi, dapat ganitong paraan Dapat ito Akin to Ganyan ang nangyari kay Eva. Kaya niya kinain yung pinagbabawal na bunga. Mabuti ang Diyos na ating Ama. Hindi niya ipagkakait anuman ang mabuti para sa atin. Amen? Kaya nga po, tandaan natin, bilang ama, a father's sacrifice is often silent, but his love speaks through every hardship. He endures for his family. Ang ama natin sa langit, minsan tahimik lang Pero alam nyo, marami siyang ibinibigay sa atin na hindi mo naman hiningi, pero binigay niya. At may hinihingi siya sa atin na hindi niya binigay kasi hindi mo kailangan. At tahimik niyang ginagawa yung mga bagay na yan. Maski hindi ka na marunong magpasalamat. Maski puro reklamo ka. Minsan ganyan din po sa mga tatay. Ang tatay po sa kanyang pamilya na ibinigay ng Lord, ang dami niya ng sakripisyo Tingnan mo yon, ang dami niyang ginagawang sakripisyo. Although minsan, yung sakripisyo niya, lumalayo na siya kay Lord, delikado yon. Pero mga tatay, kung may sakripisyo kayong gagawin, siguraduhin mo nakalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Para yung sakripisyo mo, may magandang bunga. Hello?
Minsan nagsasakripisyo ka sa paraan mo, labag sa kalooban ng Diyos. Tignan mo ano nangyari. Napabuti ba yung gusto mong maging mabuti? Naayos ba yung gusto mong maging maayos? Minsan pinapatay mo yung katawan mo. Sinisira mo na yung katawan mo. Sabihin mo, hindi, para sa pamilya. Hindi naman kalooban ng Diyos na sirain natin yung katawan natin. Hindi naman kalooban ng Diyos na nanlalamang ka sa kapwa para lang may pambayad ka ng electric bill o may maihain ka sa pamilya mo. Kung hindi pamantayan at kalooban ng Diyos yung ginagawa mo, delikado yan. Baka nga yung iba, inaanin nyo na yung kasamaang ginagawa niya. May mga kapatid po tayo dito, mga tatay. Nag-resign sa trabaho. Bakit? Nako-compromise yung kanilang karakter. Alam nila, nalalabag nila yung kalooban ng Lord. Nung naghahanap siya ng trabaho, talagang namimili siya. Dapat bakante ng Sabado at Linggo. Kasi Sabado, may rehearsal kami. Sunday, pagsamba kay Lord. Kaya dapat, namimili siya. At ngayon, pinagpapala siya ng Lord. Hindi pinababayaan yung pamilya niya. Yung pamilya mo na gusto mong ingatan, protektahan, at i-provide yung needs, hindi naman sa yung manggagaling yun eh. Sa Panginoon pa rin yun eh. Nagiging instrumento ka, yes. But the moment na lumalabag ka sa pamantayan at panuntunan ng Panginoon, yung sakripisyo mo, makikita mo, hindi naman magiging maganda yung resulta. Tandaan po natin, the Father's character, importante po yan. Kilala natin ang Diyos. Bilang siya na ating Ama, meron siyang impartation ng kanyang character sa atin. Bilang anak, ito yung good works. No, ito na yung gusto mong gawin. Like father, like children, in their heart. It's a matter of the heart. Hindi yung ginawa mo para kay Lord ang importante, kundi ano ba ang puso mo sa Panginoon na ba yan? Kasi kung ang puso mo ay sa Panginoon na, yung gagawin mo, ito'y magiging kalugod-lugod sa Diyos. Yung iba kasi, tama yung ginagawa nila, pero yung puso nila, hindi naman katanggap-tanggap sa Lord. Kaya nga, kailangan nating magpasakop talaga sa Kanya. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Lord, ayusin mo po ang puso ko. Pag naayos ang puso mo, makikita mo, yung pinagagawa ng Lord, makakaya mong gawin. The Father renewed the heart of His children towards Christ likeness. May pagbabago eh. The Father's consolation. Father's incentives, righteous activities. So may incentive ang Lord sa mga ginagawa natin na pagsunod sa kanyang kalooban. Yang prayer, giving, forgiving, fasting, at ginagawa mo yan, hindi para sa tao. Regaluhan ka ng Panginoon. The Father's rewards His children's righteousness. Hindi mababaliwala lahat ng ginawa natin para kay Lord. Lahat ng medalya sa mundong ito, lilipas, kukupas. Yung titulo mo, yung posisyon mo, mawawala yan eh. Pero yung ginawa mo para sa Panginoon, it will be rewarded. Kaya po, napakasarap na maging anak ng Diyos. The Father's care, Father's intervention, kita natin dito. Pag nang himasok ang Diyos, maski hindi ka pa humihingi, dahil kailangan mo, mayroong provision. Ganyan ang Ama. He knows, He values, and He sees His children. Dito po makikita natin, ang ating Ama sa langit, hindi ka iniiwan, hindi ka pinababayaan. Kita ka niya. The Father provides for His children's needs.
Ito po ang benepisyo ng mga inampon ng Diyos. No? Originally, hindi tayo anak ng Diyos eh. Anak tayong lahat ng dyablo eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, kinilala natin kung sino si Yesu Kristo. No? Tinanggap natin kung sino siya bilang anak ng Diyos at sumampalataya tayo sa Kanya. At dahil dito, binigyan niya tayo ng karapatan. You have a Father in heaven. You are loved as one of His own. And then the Spirit assures you that you belong to Him. No, may Holy Spirit. You have a family forever. Alam niyo po ba yung pamilya ng Diyos? Ito pong pamilyang meron tayo. Hindi po ito pansamantala. For all eternity, yung kapamilya natin dito, kasama natin hanggang sa kabilang buhay. Hello? You are becoming like Christ. Yan po ang mga benepisyo bilang mga anak ng Diyos. Inampo ng Diyos. Kaya nga po sa challenge, in view of the Father's character, let us evaluate our heart. Do I have a heart to do good works to glorify the Father in heaven because I am His child? Itanong natin yan. Para kanino yung ginagawa mo? Gusto mo bang gumawa talaga ng kabutihan to glorify God? Then, pag ganyan ang ugali mo, yan ay isang senyales na ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Dahil ang puso mo, binago na ng Panginoon at patuloy niyang binabago. In view of the Father's consolation, let us evaluate the motives of our actions. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Do I do righteousness? Itanong po natin, do I do righteousness to promote myself to men or to please my Father in heaven? Para kanino? Sinong gusto mong matuwa sa ginagawa mo? Lastly, the Father's care. Let us challenge our trust to our Father. Can I trust the Father to provide for me even when I lose or give something to obey Him? May tiwala ka pa ba talaga sa Lord? Dahil gusto mong sumunod sa kalooban ng Ama, okay lang sa'yo na may mawala sa'yo. Okay lang na may ibigay ka. Dahil alam mo, secured ka sa kamay ng ating Ama. Evaluate natin yung sarili natin. No? Yun yung sinabi sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kalangitan. Kundi yun lamang gumagawa. Bakit niya nagagawa? Kasi yung puso niya, binago na ng Diyos. Sila ang mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Bilang mga ama, pakinggan niyo po ito, mga tatay. Total araw natin to eh. A father influences his children towards godliness. Kung tatay ka, influensyahan mo yung anak mo sa paglapit sa Panginoon. Hindi ibig sabihin ito, kailangan mo maging perfect. Kailangan mo lang maging honest. Kung may pagkakamali ka, kung may kahinaan ka, kung may napabayaan ka, umamin ka lang. Okay lang yun. Okay lang magkamali. Okay lang magkulang. Pero sinusubukan mong gumawa. Kung tutusin, kaya tayo nagkakamali kasi may ginagawa tayo. Kaya tayo sumasablay kasi may sinubukan tayong gawin eh. Kaya nga,
Sa mga asawa naman, magpatawad tayo. Magbigay tayo ng room for forgiveness. Kung nagkamali si tatay sa ginawa niya, kung may pagkukulang si tatay, forgiveness, understanding. Magbigay tayo ng puwang tungo sa pagbabago niya. Wala namang perfect eh. Pero ganun pa naman mga tatay, maging responsable tayo. Kung nagkamali tayo, matuto tayong humingi ng tawad. Anak, nagkamali ako eh. Hindi tama yung ginawa ko. Patawarin mo ako. Pero sa susunod, sisikapin ko na magawa yung tama. Di ba ganun ang tatay? Amen? Kung matapang ka rin aminin yung pagkakamali. Yun ang totoong tapang. Hindi yung matapang ka na panayang sigaw mo, dinadaan mo sa galit, inaaway mo lahat. Hindi tapang yung kaduwagan nga yun eh. Hindi ka mukhang lalaki, talak ka ng talak. Parang babae. Kung lalaki ka, nag-iisip ka ng tama at ginagawa mo yung tamang hakbang. Kasi lalaki ka. Anak ka ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya. Impluwensyahan mo yung mga anak mo sa ganyang gawain. A father gives incentives sa kanyang mga anak. Obserbahan mo yung mga anak mo, ano ba yung mga ginagawa nila? Hindi man sila magtagumpay, at least nag-e-effort, pasalamatan mo sila, appreciate mo. Naalala ko po si Alex Ayala, natalo na naman kanina. Papasok na dun sa finals eh. Pero alam niyo po, walang talo sa kanya eh. Kaya sabi niya gano'n, sa bawat pagkatalo ko, nakikita ko kung ano pa yung dapat kong baguhin upang mas maging mahusay ako. Ang mga tatay po, dapat ganyan natin tingnan yung mga anak natin. Yes, nagkakamali sila. Lalo na kung bata, nagkakamali talaga sila eh. Pero i-reward natin yung kanilang effort na nais nila magbago. Dahil ang ama, nagbibigay ng incentive. Hello? Kaya nga po magpamana ka sa kanila ng magagandang bagay. Bigyan mo sila ng magagandang bagay na kaya mong ibigay. Dahil tatay ka. It is not about money, pero having a watchful eyes to appreciate, affirm, show affection, and acceptance. Yan po ang tatay eh. And then, in view of the father's care, a father intervenes to his children's needs. PMSS, ano yun? Physical, mental, social, and spiritual. Anong kailangan ng anak mo? Intervene. It is meeting needs on the right time. Minsan kailangan niya lang ng kausap. Kailangan niya lang ng payo. At ikaw ang gagawa nun kasi tatay ka niya. Walang ibang gagawa nun, hindi kaibigan niya. Oo, may binibigay yung kaibigan niya. May binibigay yung nanay niya. Pero bilang tatay, may pangangailangan siya na ikaw lang pwede magbigay. Huwag mo na ipagkait yun sa kanya. Huwag mo nang, dahil sa pride mo, dahil sa sarili mo lang iniisip mo, isang tabi mo na yon dahil tatay ka, umunawa ka. Dahil tatay ka, puntahan mo siya, lapitan mo siya. Magbigay ka ng panahon sa kanya, tatay ka eh. At yun ang kailangan niya. Ako po yung tatay ko, nung hindi ko nakagisnan, alam nyo, marami siyang pagkukulang sa nanay ko, kaya nga po, sumakabilang bahay siya. Pero alam niyo, bilang anak, nararamdaman ko ngayon, nakukumpleto yung buhay ko pag nakita ko siya, pag nakilala ko siya. Nababaliwala ko na lahat ng pagkukulang niya, pero yung kabuuan ko bilang tao, mas makukumpleto kung makikita ko siya face to face. Then tatay ko siya. The same thing is true to you. Yes, may pagkukulang ka. Pero alam nyo, kulang pa rin yung buhay niya kung wala ka. Tatay ka eh.
nakikiba ka. Ikaw ang ginamit ng Diyos para mabuo siya. Walang ibang pwedeng gumawa nun. Ikaw ang ginamit ng Lord. Father is faithful leader. A loving protector. Teacher of truth. H, hardworking provider. E, encourager. R, righteous role model. Yan po ang Father. Pwede po bang tumayo tayong lahat? So gathering together, the church that bears your name, fills with a passion to proclaim that Jesus reigns. For all our prayers, and let your Spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame
Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang iyong kaharian ay hindi matatapos. Ito'y mananatili magpasawalang hanggan. Ito ang mapagtagumpay na kaharian. Salamat dahil ang lahat ng iyong nasasakupan, ito ay pinangangalagaan mo, pinoprotektahan mo, iniingatan mo hanggang sa ang lahat ng iyong kaaway ay tunay nga na mapasuko mo. At kami na bahagi ng iyong kaharian, salamat po dahil ikaw ay nagpakilala bilang aming Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Amang banal, tulungan mo rin kami na magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Ingatan mo rin kami sa masama. Dahil batid namin na sa iyo ang kaharian noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, dahil kami ay inimbitahan mo sa iyong kaharian. Tinawag mo kami at kami ay nakaranas ng pagtubos sa pamamagitan ng iyong anak. Kaya naman, Panginoon, itong pribilehiyo na to bilang bahagi ng iyong kaharian at itinuring mo na iyong mga anak, nawa ang bawat isa na narito ngayon, sila ay maging kabahagi ng iyong kaharian. Panginoon, sa bawat isa na narito, lalo na ang mga tatay na narito, batid mo ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pagpapagal, ang labanan na kanilang hinarap upang itaguyod ang kanilang pamilya. Kilala mo sila. At may iba sa amin, ramdam nila ang kabiguan, ramdam nila ang kanilang kahinaan, kita nila ang kanilang kakulangan. At sa oras na to, Panginoon, tulungan mo po na sila ay lumapit sa iyo sapagkat ikaw ang aming Ama na kumakalinga sa amin. You care for us. At batid din po namin lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Ito po ay bibigyan mo ng gantimpala, hindi lang sa darating na panahon, ngunit maging ngayon, Panginoon. Pwede mo kaming gantimpalaan sa mga ginagawa namin para sa iyo. And Lord, salamat dahil ang iyong mga anak ay binabago mo ang aming kalagayan. Ang aming puso ay pinapalitan mo ng isang puso na handang magpasakop at sumunod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kung sino man sa aming kalagitnaan ang hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa iyo, kung sino man sa aming kalagitnaan ang patuloy na ang tingin niya sa sarili niya, kaya niyang gawin lahat nang wala ka. Panginoon, itong kayabangan na to, itong pride na ito, alam ko po, Panginoon, na ipahamak na siya. Tulungan mo po siyang sumuko sa iyo, lumapit sa iyo, magpakumbaba sa harapan mo, at kilalanin kanya bilang Panginoon at
tagapagligtas. Panginoon, kung sino man sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakapasok sa iyong kaharian, kaawaan mo po siya, Panginoon. Amang banal, sa mga kapatid ko na nasa iyong kaharian, tulungan mo po kami na lumago sa pananampalataya at magtiwala sa iyo ng buong puso na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Na ang lahat ng ginagawa namin para sa iyo, ito po'y nakikita mo. Nawa, Panginoon, sa lugar namin ito, sa mga pagtitipo namin sa lugar na ito, patuloy na ang pagpapala mo ay aming maranasan. Mga kapatid, bago tayo mag-celebrate ng ating Father's Day, nais kong igawad ang pagpapala ng Ama sa bawat isa. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ating Ama sa langit na hindi lang buhay sa mundong ito ang binigay niya, kundi buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang anak. Mula sa kanya, nawa ang bawat isa na narito, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of our God be upon you. In the name of our Father in heaven, in the name of His Son, and in the name of the Spirit. They have only one name, the name of the Father, the Son, and the Spirit. And because of this, the blessing of God is upon us. Everyone who agrees in this blessing, say Amen. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.